Magandang buhay mga kaani, na ito na naman po si Kuya Harvest para po magbigay ng konting tips and ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. Tayo po ngayon ay magtatanim po ng palay. Ito po ay dahil tayo po naimbitahan ng Department of Agrarian Reform na maging resource person at mag-facilitate ng isang seminar, yung Farmers Field School, dito po sa Tagkawayan, Quezon. So tayo po ngayon ay magtatanim ng palay at ang pagtatanim po ng palay na ito is isang piraso lang po per tundos. So, aalamin natin kung gaano karami ang ibubunga niya. So, ang isusuwi at ibubunga na. So, may mga datos po tayong kukunin para po sa trial na ito. So, mga bagong technology po ang i-apply po natin. Ito po yung area, kalahating ektarya po ito. Tatlong pitak. So, dito po natin ilalagay yung mga trials po natin. Ito pong lugar na ito, napili ko po ito dahil sahod ulan po ito. So, ibig sabihin po, limitado ang dami tubig na ginagamit po dito. At ito po kasi yung isa sa malaking challenge sa ating mga magsasaka. Although may mga patubig yung iba, pero laging kapos sa tubig. So, ito pong trial na gagawin po natin. Gagamit po tayo ng mga technology, mga sistema na available po ngayon sa atin, katulad po ng mga palay check system, SRI, paggamit po ng granular at foliar fertilizer. At ganoon din, lalagyan din natin ng mga microbial inoculant yung palayan na ito. So napakaganda po nitong trials natin ito. Bakit po sahod ulan? Dahil po alam nyo naman na sa sahod ulan, around 2 tons to 3 tons lang ang average yield per hectare dahil nga po sa kakulangan sa tubig. So sa paglalagay po natin ng mga bagong technology, lalo na po yung foliar fertilizer, naniniwala po tayo na kayang pataasin ang ani. So yun po yung dapat po natin na subaybayan dito po sa pag-aaral na 'to. At tayo naman po ay nabigyan ng isang kumpanya ng mga foliar fertilizer at magpapa-trial po sila sa atin. So tamang-tama po at yun po yung gagamitin natin dito. So ano po ba yung mga kukunin po natin na mga datos? Haba ng ugat, ah, um, yung kapal ng ugat, dami ng suwi, taas ng palay, bilang ng butil, haba ng uhay, haba ng dahon, lapad ng dahon. So yan pong mga datos na yan ay kukunin po natin kapagka ang palay natin ay may bunga na. Ayan po siya. So ngayon po, gagamit po tayo ng microbial inoculant o yung biofertilizer na binibigay po ng Department of Agriculture sa mga farmer. Ito pong Bigoraha. So ito pong Bigoraha na ito is isang klase ng mycorrhiza o isang klase ng fungus o amag na nabubuhay sa lupa at nagpaparami sa ugat ng halaman at ikino-convert nila yung mga fertilizer para maging available sa katawan ng halaman o sa palay. Ang kagandahan nito, tumutulong din sila para maprotektahan yung palay sa mga microorganismo, yan, sa mga sakit. Yan, para hindi magkasakit ang palay at yun po yung ilalagay po natin dito. Ilalagay po natin yan pagkatanim ng palay, ini-spray po siya. So yung pong Bigoraha. Yan, so pagkatapos po nun, tayo po ay maglalagay naman ng um, triple 14 na foliar o yung tinatawag na Polymac 14-14-14. Ihahalo natin ito sa nitrogen o yung UMN at meron ding kasamang dinamiko, 7.5 nitrogen plus 27% phosphorus at may boron and zinc. So foliar fertilizer po yan.
So yun po, 3 beses po natin silang ia-apply. So pagdating naman sa granular fertilizer, si farmer na po ang bahalang masunod kung ano po yung granular fertilizer na ilalagay po nila. So ito po ay combination ng tatlong practice ano. Una, farmers practice na ang gagamitin nila ay sabog tanim, tapos itong atin na new technology kung saan ang gagamitin nga natin is a combination ng granular at saka foliar, at yung isang nalipat tanim na isa lang ang tundos, at isang another farmers practice na lipat tanim na may 2 hanggang 3 o bahala na siya kung ilang tundos ang ilalagay niya. Tapos lalagyan din niya ng granular fertilizer, tapos lalagyan din niya ng foliar fertilizer na ginagamit niya yung leading brand. Ano po? So yun po yung gagawin po nating trial sa pagsasanay po na ito. So layunin po natin ito na ipakita sa farmer yung mga technology na available dito sa atin, na makita nila na kung effective pwede nilang sundin, at kung hindi naman effective di yung dating technology o Mag-ulit dating talaga ito ginagawa pag nila umulan mamaya. o yung practice nila na lamang mismo ang kanilang Ayan, gagawin. Wala bang ulan. Isa-isa ang tanim mo. Hindi kita, parang walang tanim eh. Gusto nating malaman kung ilan ang isusuwi ng isang pirasong palay. Dito estimate ng mga pito. Ay, pagbibiti mahina yan. Dapat siya mga 10 pataas. Yung may bunga na. Ilan Pero po pag bang hindi walang bunga, mga 20. Pero pag nagkabunga, pag yun ay Karamihan naka-dosig ganyan. hanggang si jackpot na. Sa all practice yun nga tanim. Hindi dapat ang usuwi niya madami. Ang bunga niya dapat mga 15. Ang may bunga, nasuwi. Ba't hindi ko hinahanap na? Hindi. Titignan natin. Isang pirasong palay. Oho. Umana, ng 20. Bibilangin talaga natin yung sir. Abay, oo, yan. Titignan na natin eh. Umaga ng milyon. Ayokong taga-bilangin. Magbibilang tayo ng uhay kung... Buhay lang naman po ang bibilangin din Abay, yung bunga. Pati yung bunga ng isang uhay. Natin. Ikukumpara nga natin doon sa kanila, doon sa sabog tanim. Isang ganon. Yung dami ng butil, kada uhay. Tama. Kasi kami sabog tanim kami talaga lahat. Kayo, mga... Na-experience ko. 200 mahina. Akala namin may dala ka. Jacket ang dala ko. Wala ka naman tatamnan na eh. Sanay-sanay yan si Malin. Tita Claudia, alak daw. Alak di ka pa nga ano. Sila, sabi nila, di ako. Ay, gaganahan. Oh, may linta pa. May linta pa. Ano? Pawisan ako Malin ha. Talagpit na yan ho. Pawisan ako. Meron nga. First time ko ito. Sa totoo lang. First time mo ba? Ngayon lang talaga. Na-virginan. Ay, nako. Hindi ako Nasaan ang inyong mga mister? Ay, duty ho. Busy. Duty. Kagawad yun. Ay, sabi ko, yung naghatid sa akin kanina. Oho. Babalik daw siya. Babalik siya. Tapos na. Pag-duty mo. Sabi ko, ako na lang to duty. Sila ang pala. Dito ka naman oh. Okay, so kita nyo naman po halos hindi makita yung palay pero may tanim na po yan, isa-isang piraso. Ito po yung magiging trial natin. Tapos after ilang days to follow naman po yung sabog tanim, mga 7 araw, dahil hindi pwedeng pagsabayin. At ikatlo yung farmers practice ulit, yung lipat tanim na
yung regular na tanim ni farmer. So yun po yung dapat nating abangan. At kung nagustuhan niyo po ang video na to, ay pa-like, share, and subscribe na rin po.